After ng NBA Finals, shift na ngayon ang attention ng mga Pinoy fans sa Gilas Pilipinas kung saan lalaban to sa Olympic qualifier sa Latvia. Wala nang isang buwan bago ang tournament, kumusta na nga ba ang team? Meron lamang halos 2 linggo ang Gilas para maghanda para sa laban sa OQT. Napakaikli lamang kung iisipin, pero dahil focus na nga sa continuity ang programa, nakapagsimula na sila mag-ensayo 4 months ago ng first window ng Asia Cup qualifiers. Sila pa rin to, same team, same coach, same system. Problema lang ay may mga injured na players, sina AJ Adu at Jamie Malonzo. Si AJ nung February pa yan hindi nakalaro dahil hindi pa siya okay mula sa kanyang knee injury. Sayang din ngayong OQT dahil siya sana ang isa sa mga best weapons natin defensively kontra sa mga malalakas na forwards ng Latvia at Georgia. Siya yung may best na combination ng height at mobility sa atin kahit kayang bantayan even mga modern or shooting bigs like Karl Towns. Ang dami pa namang ganun sa group natin lalo sa Latvia. Pero it is what it is, injury yan di ba? Si Japet Aguilar andyan pa rin naman para humalili sa kanya katulad ng Pebrero. Isa itong experience na big man. Okay naman to, ang problema lang sa kanya yung kakulangan ng scoring. Konti ang spot na threat siya on offense. Pero defensively okay naman. Next na injured, si Jamie Malonzo, ang athletic naman nating wing. 3-4 ang laro nito at biyasa rin sa sistema ni Coach Tim given na taga Ginebra rin siya. Sayang din, di ba? Pero para sa OQT, si Mason Amos ang pumalit sa kanya. Isang 19-year-old 6'7" forward. Sa last window ng World Cup qualifiers, nagtala to ng 13 points kontra Lebanon with 5 of 5 shooting sa field at 3 of 3 sa labas. Maganda rin na potential nitong batang ito, di ba? At kita nyo naman, hinahasa rin kagad siya ng programa sa ating senior team. Bago ang mismong OQT, makakatune up ng Pilipinas ang Turkey at Poland. Ayos na mga kalaban, pampakondisyon kontra Georgia at Latvia. Pangungunahan ni Justin Brownlee ang team na fresh pa sa stint niya overseas. Di hamak na kondisyon na ito kumpara nung simula ng Asia Cup qualifiers. Nakalalaro niya lamang muli ng competitive basketball. Kaya we'll see kung hanggang saan niya madadala ang Pilipinas ngayong mas ready na siya sa bakbakan. Sa buong roster naman natin, wala pang official na inilalabas ang SBP sa kanilang mga social media pages. Pero since sina Edu at Malonzo lang naman ang injured, ito ang malamang sa malamang na mga players natin. Sa guards, nandyan sina CJ Perez, Cathy Thompson, Dwight Ramos at Chris Newsom. Wings of Tana, Tamayo, Brownlee at Kiambao. Then bigs, Aguilar, Amos, Fajardo at Soto. Sila pa rin halos sa guards combination ng offense at defense, wings, mga shooters. Diyan din si Brownlee nakakain ng malaking minutes sigurado. Loob-labas gagawa. Sa bigs naman, same din halos, di ba? Ayos ang height na mayroong 6'10" Junmar at 7'3" Kai. May okay na defender kay Jap. Tapos ang batang si Amos naman, floor spacing ang mapaprovide. Ayos na combination ng players Pero again, wala pang official na roster na inilabas ang SBP sa kanilang pages. Pero malamang naman, karamihan na yan sa kanila kung hindi lahat. Dahil yun nga ang vision ng 4-year plan nila na same roster lang every time. Injuries lang at availability ng players ang magiging problema. Pero bukod pa sa Turkey at Poland, in-announce lang din ito na makalalaro rin ng Gilas ang Taiwan Mustangs. Isang bigating team dahil team to na Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook. Kaso heto, sa report ng Spin mukhang hindi pa raw sila makalalaro sa tune-up game na yon. Ang ganda sanang pakondisyonan para sa Gilas kung sakali. Kaya sana naman, maihabol pa rin sila ng Mustangs. Pero kahit naman, still extra game na malalaro pa rin naman yon bago ang mismong tournament. Malaking bagay pa rin yon sa preparasyon. At saka treat na rin to sa mga fans dahil libre manood. Promote na rin natin, supportahan natin ang national team sa Sports Arena yan, June 24, 6pm. Last time pinalapit din ng mga fans sa mga players para makapagpa-picture. Ang ganda nun kung maulit ulit. Konting update naman sa OQT opponents ng Gilas, nagsimula nang mag-ensayo ang Georgia at Latvia para sa tournament. Yung Georgia, kasama na nila ang kanilang NBA guys sa Sinamamo at Bitase. Hindi man ito sobrang putok ng mga pangalan sa NBA, alam pa rin natin ang kalidad ng isang NBA player, kaya naman dagdag pahirap pa rin ito sa Gilas Pilipinas. Mas malakas din ang kanilang team sa atin on paper. Tinapos nila ang nakaraang World Cup bilang 16th place na team, abang tayo ay 24th lang. Tsaka alam naman natin ang layo ng mga European teams sa mga Asian teams, kaya walang duda, tayo ang dehado rito kahit anong mangyari. Samantala, para naman sa Latvia, malamang sa malamang hindi na maglalaro si Porzingis dahil mag-undergo siya ng surgery ngayong off-season. Big loss yon para sa chances ng Latvia na makapasok sa Olympics. Pero kahit na gano'n malakas pa rin sila at favorites pa rin naman nalo sa OQT. Sa pasilip din na inilabas ng kanilang national team, kasama na nila si Davis Bertans, isa pa nilang NBA player. 3-3 kada laro ang average neto ng World Cup. Grabe yon para sa isang 6'10" power forward. Tsak nasasakit ang ulo rito ng mga players natin lalo't mas pinapahusay pa siya ng magandang sistema ng Latvia. Konting updates lang muna tayo. Pag-usapan pa natin ng mas maigi ang Latvia at Georgia next time. Yung kanilang buong roster bukod sa mga NBA guys nila at kung ano-ano pa. Ito lang muna para sa Gilas Pilipinas. Marami pa tayong videos habang papalapit ang OQT.